Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. May nagbabalik. Hatid ang action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Matchpoint Season 2 sa DZRH TV. Ang Scene Zone, Season 2 na! Sama-sama pa rin tayo sa concerts, fan meets, at exclusive interviews ng iyong favorite stars. Abangan ngayong October, dito lang yan sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Sampung minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Isang maulang araw ng Sabado, October 21. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Ako ho si Raymond Dadpa, sa inyong makasama sa mga susunod na oras ng balitaan. Narito ang ulo ng ating mga balita. Labi ng isa sa mga Pinoy na nasawi pagtatakda ng SRPs o Suggested Retail Price sa asukal, pinag-aaralan na ng gobyerno. Taas presyo sa produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Saudi investors interesado daw sa Maharlika Investment Fund. Mahigit na $4 billion na investment deals nilagdaan sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Saudi Arabia.
Mga halal na opisyal maaring mag-endorso ng kandidato sa barangay at SK election ayon sa isang batikang election lawyer. Secretary General ng PDP Laban nag-resign. Panahon ng amihan, nag-umpisa na pero maulan. Sa balitang sports, Pilipinas kinapos sa Asian Para Games. Balitang showbiz, Richie Rivero at Leran May Bautista lantad ng magkasamang nanonood ng mga UEAP Games. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Iuwi na sa bansa ngayong araw ang 11 sa 4 na Pilipinong namatay sa Israel-Hamas war. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Maria Antoinette Aliones, inaasahang lalapag sa bansa ang 11 Pinay caregiver mamayang alas 4 ng hapon. Hindi tinukoy ng DMW ang pagkakilanlan ng iuuwing Pinay, gayon rin ang detalye ng pag-uwi ng iba pang mga nasawing OFW. Samantala nakremate na ang labi ng isa pang Pilipino na ngayon ay nasa pangalaga na ng kanyang asawa sa Israel. Sa pagtaas ng tensyon sa Middle East, tumataas ang kinakarap na banta ng US forces matapos magpakawala ng missiles ang Navy warship sa Israel. Paulit-ulit namang tinatarget ng drone attacks ng base ng Amerika sa Iraq at Syria. Inamin ng isang US official na nagkaroon ng rocket attack ang Estados Unidos at coalition forces malapit sa Baghdad International Airport. Noong nakaraan, napigilan ng USS Carney ang Navy destroyer sa Northern Red Sea ang 3 land attack cruise missile at ilang drones na inilunsad sa South Forces o Houthi forces ng Yemen. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon na ng dialogo at pairali ng diplomasya sa paglutas ng Israel-Hamas war. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa kanyang intervention sa Asian Gulf Cooperation Council Summit sa Saudi Arabia. Ayon sa Presidente, nag-aalala ang Pilipinas dahil dumarami ang mga inosenteng namamatay at nadadamay sa gyera. Idin niya na dapat ibatay ang mga gagawing inisyatibo sa rules-based international order upang masiguro ang katatagan sa mga bansang sangkot sa nasabing problema. Dalawa sa pinakamalaking financial institutions ng Saudi Arabia ang nagpahayag naman ng interes sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Ito ay ang Public Investment Fund ng Kingdom of Saudi Arabia at kumpanyang Jada. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ang interes ng Saudi investors sa MIF ay ipinabot sa kanilang meeting kay Pangulong Bongbong Marcos sa St. Regis Hotel sa Riyadh. Ang pulong ay inorganisa ng Department of Trade and Industry at Ministry of Investment ng Saudi. Umaasa sina Finance Secretary Benjamin Jokno at DTI Secretary Alfredo Pascual na malaki ang magiging pakinabang ng Pilipinas sa malawak na karanasan ng Kingdom of Saudi sa pangangasiwa ng Sovereign Wealth Fund. 15 minuto na ho makalipas ang alas 4. May pasalubong si Pangulong Bongbong Marcos na $4.26 billion na investment agreements mula sa kanyang biyahe sa Kingdom of Saudi Arabia. Inaasahan itong lilikha ng 15,000 trabaho para sa mga Pilipino, kabilang sa mga naselyuhan ng $120 million business deal sa pagitan ng Al Rushaid Petroleum Investment Company, Samsung Engineering NEC Co Limited at EEI Corporation ng Pilipinas. Nilagdaan din ng Pilipinas ang $3.7 billion na kasunduan sa Algier Human Resources Company na makatutulong umano sa mga Pilipino na nais na magtrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia. Binisita at kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Filipino community sa Kingdom of Saudi Arabia sa kanyang unang pagdalo sa South Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit. Sa kanyang speech, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang paghanga at pagkilala ng utang na loob sa mga Pinoy dahil sa mga sakripisyo at pagiging inspirasyon sa lahat.
Nasa 2.2 million na mga Pinoy ang nasa GCC countries na kinabibilangan ng Kingdom of Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates, kung saan 700,000 dito ay nagtatrabaho sa iba't ibang sektor. Lahat po kayo ay nagsakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. On behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. Ayon kay Marcos, magpapatuloy ang reintegration program ng pamahalaan para sa mga OFW para mabigyan sila ng magandang kinabukasan at sustainable economic opportunity sa bansa. As cultural ambassadors have shown the people of the world the kindness, the warmth of the Filipino. You have all contributed to the promotion of the Philippines as a remarkable tourist destination. Ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Kingdom of Saudi Arabia, kasama na yung mga tinatawag na Gulf countries. Ikinukonsidera ng gobyerno ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP sa asukal. Ito ay dahil nananatiling overpriced ang halaga ng refined sugar kahit ang farm gate price nito ay mababa o nasa downward trend. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, ang puting asukal ay binibenta ng hanggang sa 110 piso bawat kilo, 110. Habang ang farm gate raw sugar ay nagkakalaga lamang ng 55 pesos. Wow! Times 2 ang presyo. Bukod rito, sinabi niya sa SRA Administrator Pablo Ascuna na may sapat pang supply ng imported na asukal sa merkado dahilan upang hindi sumipa o magkaroon ng overpricing sa naturang produkto. Pero overpricing na yun, di ba? 55 ang farm grade, tapos yung sa tindahan 110. Ano ba naman yan? 19 na minuto makalipas ang alas 4 ay itong mga kapwa consumer, mga motorista, kasado ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng maglaro sa 50 centimos hanggang 65 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 15 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos sa diesel at 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggong may pagtaas sa presyo ng gasolina. Tutuldukan din ito ang 3 linggong magkakasunod na rollback sa diesel. Nilinaw naman ng DOE na hindi ito direktang resulta ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Bunsod daw ng nakaumang na oil price hike ang depletion ng stockpile ng Estados Unidos. Itinanggi ng importer ng bakuna sa African Swine Fever ang akusasyon na ang pagbibenta ng bakuna sa black market ang dahilan ng paglaganap ng ASF sa bansa. Ginawa ni Attorney Reynaldo Robles, ang abogado tagapagsalita ng KPP Powers Commodities Incorporated, ang pahayag para pasinungalingan ng paratang ni Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag. Ayon kay Robles, hindi pa available ang produkto sa mga small-scale markets. Ganun pa man, nabigyan ng special permit ng Food and Drug Administration ng KPP Powers para magsagawa ng field trial sa Pilipinas. Idinagdag ni Robles ng akusasyon ng Sinag ay isang pagtatangka na isabotay ang napipintong pag-issue ng Certificate of Product Registration sa bakuna kontra sa ASF. Sana may abutan pang mga baboy sa probinsya kasi kahit sa mga liblib na lugar napasok na rin ho ng ASF. Kaya yung mga umaasang may mga sana humabol yung mga lilitsunin nila para sa Pasko.
Alas 4:22. Para sa mga local officials naman, ito'y para sa inyo. Nilinaw ng election lawyer na si Attorney Romy Macalintal na maaring mag-endorso ang mga local officials ng sino mang kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa panayam ng DZRH, binigyang linaw ni Macalintal na nakasaad sa batas ang non-partisan at hindi ang non-partisan candidate. Binigyang din ni Macalintal na maaring samahan sa pangangampanya ng mga elected officials ang kanilang mga sinusuportang aspirante maliban lamang sa appointee. Paliwanag pa ni Macalintal na sumusuporta rito ang mga desisyon ng Korte Suprema at resolution mismo ng Commission on Election. Non-partisan barangay election. Ang ibig lang sabihin yan ay ang mga kandidato ay hindi pwedeng dalhin ng mga political parties. Hindi sila pwedeng manominate. Okay. Diba? Hindi katulad ng mga regular election na nagkakaroon ng nomination mga political parties. Iyang mga elected officials, and from the very start, sila ay mga partisan political persons na. Yan ay sinabi ng ating Korte Suprema sa kaso ng Quinto versus Comelec noong 2010, At maging ang Commission on Elections noong July 2002 sa kanilang Comelec Resolution number 02-0095 ay nagsabi rin na ang mga local government officials na yan, elected ay pwedeng mangampanya at yan naaayon sa decision ng Korte Suprema sa kaso ng Oxenia versus Comelec noong 1984. Kaya maliwanag na yung mga local elected officials pwede silang mangampanya. Iyon si Attorney Romy Macalintal. Kaya huwag kayong magtaka kung si Mayor ay ikakampanya yung kanyang kamag-anak o kaya anak o kaya asawa na tumatakbo sa barangay. O kaya si SB member ay ikakampanya o si Vice Mayor ikakampanya yung kanyang kaibigan at kamag-anak din sa barangay at SK. Pwede naman pala. Magandang umaga. Oy, Lakay Tom Desa dito Ballesteros, Cagayan, Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija at Xiroque sa Caloocan at si Victor Anacion. 4:24 ng umaga. Nakatakdang bisitahin ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang lalawigan ng Abra upang personal na alamin ang sitwasyon sa barangay at sangguniang kabataan election sa gitna ng mga ulat ng kidnapping at patayan sa lalawigan. Ayon kay Garcia, marami siyang natatanggap na iba't ibang report kaugnay sa sitwasyon ng Abra na idineklarang election hotspot dahil sa matinding away sa politika. Kinumpirma rin ni Garcia na ang asawa ng isang barangay candidate ay hindi sa Abra dinukot kundi sa Parañaque City. Noong October 19, isang report ang lumabas na si Catalina Torralba ay pinatay sa bayan ng Bukay at naitala ito bilang first election-related violence sa buong Cordillera Administrative Region. Si Torralba na tumatakbong barangay councilor sa barangay Bangbangkag ay nasawi matapos pagbabaril ng dalawang lalaking sakay na motorsiklo. Samantalang noong October 11 naman, 13 guro mula sa bayan ng Bukay na magsisilbisa ng Board of Election Inspectors sa barangay at SK election ang nag-back out dahil sa pamamayanin ng tensyon sa nasabing bayan. Kailan kaya magbabago ang imahe ng Abra, Kailan lang, di ba? Isang abogada ang pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang bahay. Hindi ko alam kung malinaw na ba ngayon, na-resolve na ba yun? Ay, nako. Marami na hong mga probinsyang medyo napagpag na yung ganyang imahe na pagpanahon ng eleksyon laging may patayan. Sana ganyan din ang mangyari sa Abra kahit paano para naman umangat-angat ang unahin ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 6 laban sa mga opisyal ng barangay na binabawasan ang financial assistance na ipinapamahagi sa mga benepisyaryo. Nako. Alamin niyo yung mga barangay officials na yan at huwag nang panalunin sa 30.
Kasunod ito ng natanggap na report ni Attorney Carmelo Nociete, ang Regional Director ng DSWD Region 6. Ang Region 6 ho ay tumutukoy sa Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, yan. Na merong mga opisyal ng barangay sa Iloilo at Aklan na hindi buo ang ibinibigay na alaga ng cash aid na nagmula sa ahensya. Ito yung mga 4-piece at saka mga AX. Giit ni Nociete, galing ang pera na ipinapamahagi ng DSWD sa kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ayan na nga yung AX. Kaya walang karapatan ng mga barangay official na bawasan ang halaga ng ayuda. Bukod dito, sinabi din ng opisyal na walang karapatan ng sino man sa barangay na magtanggal ng pangalan ng benepisyaryo sa naturang programa at ang tanging may kapangyarihan upang magdesisyon sa listahan ay ang DSWD. Merong isang online lending company naman na masinalakay ng mga otoridad sa Makati. Ay bakit kaya? Alamin natin ang detalye at naroon si Noche Cacas. Noche? Magandang morning, Raymond. Sinalakay ng mga otoridad, kabilang na ang anti-cybercrime group, ang isang gusali na sinasabing sangkot sa scam sa Salcedo Village sa lungsod ng Makati. Nagpapatuloy ngayon ang inventaryo ng mga otoridad sa mga nakumpiskang computers at iba pa na umano'y ginagamit sa online lending scam. Isang golden koi umano ang name ng kumpanya kung saan ilang individual ang nagtatrabaho. Hindi pa tukoy kung gaano kalawak ang operasyon nitong online lending apps. Ngunit sinasabi sa Pilipinas ang operasyon. Nagpapatuloy ang investigasyon tungkol dito. Samantala, Raymond, isang lalaki naman ang natagpuan patay sa Binondo Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Walang damit ang lalaki na sinasabing Chinese looking. Hindi pa tukoy ang identity ng bangkay na posibleng inanod at napadpad sa Binondo area. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District. Samantala, Raymond, nakakaranas pa rin tayo ng mahinang ulan, lalo-lalo na dito sa Rojas Boulevard, Pasay City. Mula sa kananan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Pinuri ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 4 na kasunduang nilagdaan sa pagitan ng mga kumpanya sa Saudi at Kingdom of Saudi Arabia at Pilipinas na umabot sa $4.26 billion ang halaga at inasang makalilikha ito ng 15,000 trabahong mapapasok ng upapasukan ng mga Pilipino. Nasaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa 4 na kasunduan na tampok sa ginanap na roundtable meeting kasama mga negosyanteng nakabase sa Kingdom of Saudi noong Huwebes sa Regis Hotel sa Riyadh. Nasa Saudi si Pangulong Marcos para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Ang tinatayang 241 billion pesos na halaga ng nilagdaang kasunduan na may higit sa kalahati ng 427 billion pesos na foreign investment na inaprubahan sa bansa mula Enero hanggang Setyembre 2023. Ayon kay Romualdez, bunga ito ng walang kapagurang inisyatiba ng Administrasyon Marcos para mapalago ang ekonomiya at matulungan ang mga manggagawang mga Pilipino. Inulit din ni Romualdez ang pangako nito na ipapasa sa Kamara ang mga kailangang batas para matupad ang mga kasunduan at dumami ang pamumuhunan sa bansa na lilikha ng mga trabaho at lilikha ng mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Alas 4:31, pinalakas ng Bureau of Customs ang alyansa nito sa Philippine Postal Corporation sa magitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Layunin ng MOA na pagandahin ang Trade Facilitation Program para sa mga postal items na dumaraan sa Bureau of Customs sa magitan ng pagpapalakas, pagpapabilis at pagtiyak na ligtas ang proseso ng custom clearance. Sina BOC Commissioner Bienvenido Rubio at PhilPost Postmaster General Luis Carlos
kasama si Assistant Secretary Mary Jean Pacheco ng Digital Philippines at e-commerce lead ng Department of Trade and Industry at ilan pang opisyal ng BOC at PhilPost ang dumalo sa simpleng seremonya sa pagdagla ng MOA noong October 18 sa Parañaque City. Ang MOA ay patunay umano sa pangako ng Customs at PhilPost na pagandahin ang serbisyong nagbibigay nito sa mga importer at mga stakeholders. Inilalatag sa MOA ang mga akbang na gagawin ng PhilPost at Customs sa pagtanggap, pagsuri, pagtukoy sa babayaran buwis at iba pang import charges sa mga dumarating na parcel. Sa kanyang mensahe, ginit ni Commissioner Rubio ang kahalagaan ng ugnayan ng dalawang ahensya lalo't lumalakas na ang e-commerce at digital services sa bansa. Si Victor Anacion ay nag-birthday daw pala kahapon. Binabati sina Victor Anacion Absede at Chris Melvin Anacion Almudal. Magandang umaga, Revelito Magallones dyan sa Delfin Albano Isabela, si Vicky Sia, si Maridel Furukawa, si Ted Peligro, si Saturnino Laway Sr., Alfredo Cobilla Sr. at itong si Cesar Akdal, Lolita Panit. Magandang umaga kay Timmy Dulay from Lamot, Ifugao, Cordillera Administrative Region. Israel Fernando Ivy Gutierrez, good morning at Nelson Malinao sa Falls Church, Virginia. Happy weekend, sabi niya. June Erenio at Ronel Delarmente, Ligaya Supan, good morning at si Jaime Senior Prado at Aldi Idorot. At siyempre si Jess Season ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Sarado ho kanina ang hanggang oras ito yung flyover sa Rojas Boulevard EDSA. Ito malapit sa Heritage Hotel kaya nagkakaproblema ngayon dyan. Ayan, naipit tayo dyan kanina. Ito yung mga kababayan nating motorista. Kung meron kayong ibang alternative na ruta, ay huwag nang dumaan dyan hanggang sa oras na ito. Dahil kanina kalakasan pa naman ng buhos ng ulan, tapos nagkakabuhol pa yung traffic. Ayan, maipit kayo dyan. Hayaan nyo na yung mga truck dahil talaga yung mga truck wala silang choice, pero kung private na motorista pwede kang humanap ng alternatibong ruta. Flyover ng EDSA at saka Rojas Boulevard. Standby Edwin Duque, 4:35 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. May nagbabalik. Hatid ang action-packed games, intense plays, latest happening sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Matchpoint Season 2 sa DZRH TV. Ang Scene Zone, Season 2 na! Sama-sama pa rin tayo sa concerts, fan meets, at exclusive interviews ng iyong favorite stars. Abangan ngayong October, dito lang yan sa DZRH TV.
Balik tayo sa ating balitaan alas 4:37 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Good morning kay Neri Gramonte na binabati daw yung pamilya Gramonte sa Hinamok Island. Saan yung Hinamok Island na yan? Yung daw hong problema ng lahat naman itong Maynilad, basta may hukay ito, problema eh. Yung ginagawa daw ng Maynilad dyan sa MacArthur Highway sa Valenzuela na nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko, inisinasaayos na. Ewan. Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Good morning at mawalang umaga ko, Raymond. At alam mo bang alas 3 pasado, kanina madaling araw, ay tinapos na ng Maynilad yung pagkumpuni. So isinagawa nilang activity mula pa ito kagabi. Ito sa gitna ng MacArthur Highway sa northbound, kanto ng G. Lazaro sa Dalandanan sa Valenzuela City. Ito Kuya Raymond yung pinagmulan ng napakatinding bigat na daloy ng trapiko mula pa kagabi. Mula pa kahapon, no, hanggang kanina madaling araw. Makikita sa kuha ng mga picture na ipinakita mismo mula sa Valenzuela Control Base. Ito yung nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko, lalo na araw ng Biyernes kahapon. Ay dahil marami yung mga sasakyan na bumibiyahe patungo ng Bulacan at Northern Luzon na dumaan sa MacArthur Highway, at marami rin yung mga paluwas naman patungo ng Metro Manila. Wala namang naiulat na pagbaha sa mga oras na ito mula sa iba't ibang lugar sa Valenzuela na yung dati binabaha itong San Miguel sa Dalandanan, Malanday, Pasig de Blas, and Lex. Maging sa bahagi ng Caloocan at Malabon ngayon ay wala namang mga pagbaha. Kabila ng magdamag yung pabugso-bugsong ulan, pero hindi naman ito nakapagdulot ng pagbaha dahil hindi naman gano kalakasan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy yung mga pagulang Kuya Raymond sa iba't ibang bahagi ng Cabanaba at napaka makulimlim yung palibot, lalo na sa Ipapawid. At makikita natin yung mga malaparatanda ng mga pagulan dito sa bahagi ng Manila Bay at sa bahagi ng Bulacan. Kapag nandito ka naman sa bahagi ng EDSA, makita mo yung makulimlim, lalo na dyan sa bandang bahagi ng Quezon City. Wala pa rin, yung update ko, wala pa rin dito sa bahagi ng Cabanaba, pa rin sa RS-23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin. Alas 4:40. Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na positibong magiging pagtanggap ng mga negosyante na nakabase sa Kingdom of Saudi Arabia sa imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Speaker Romualdez, mayroong mga Saudi business leaders na nagpakita ng interes sa MIF sa ginanap na roundtable meeting sa St. Ray's Hotel sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Matapos ang presentasyon ni na Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual at Finance Secretary Benjamin Jokno sa mga oportunidad ng pagnenegosyo sa Pilipinas ay inimbitahan ng Pangulong Marcos sa mga negosyante na mamuhunan sa MIF. Sa kanyang pambungad na talumpati, sinabi ni Saudi Minister of Investment Khalid Al-Fali na maraming negosyante sa kanyang bansang interesado na malaman ang tungkol sa MIF. Ilan sa mga kumpanyang nakibahagi sa pulong ay ang Public Investment Fund, Hasana Investment Company, Saudi Arabian Investment Company at Saudi Fund for Development. Ayon kay Speaker Romualdez, kasama sa mga nagpayag ng interes sa MIF si Mulhan Al-Bakri, ang Executive General Manager ng PIF.
ang PIF ng Saudi ang ika-6 na pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo at umaabot ang asset nito na $607 billion sa kasalukuyan. Itong may-ari ng 71% sa 10 magkakaibang sektor na nakapagbibigay ng trabaho sa mahigit na 500,000 katao. Ibinida ni Romualdez ang potensyal ng Pilipinas para sa pamumuhunan bunsod ng matatag na ekonomiya nito bukod pa sa magandang lokasyon para sa kalakalan sa Asia-Pacific region. Ilan umano sa maaring lagakan ng pondo ang mga flagship infrastructure projects sa Mindanao, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM. Samantalang pinuri din ni Speaker Romualdez ang pahayag ni Pangulong Marcos na matutuloy ang pagpapatupad ng MIF bago matapos ang taon. Para kay Romualdez, patunay ito ng pagpapalaga ng administrasyon sa transparency, accountability at responsableng pamamahala ng pondo. Ang pamilya naman ng OFW na napaslang sa Israel sa Pangasinan nakatanggap na ng 500,000 financial assistance mula sa Kamara. Detalye ng balitang ito mula kay Freddy Fajardo. Freddy! Natanggap na ng pamilya ni Angeline Aguirre sa Barangay Balagan, Binmali, Pangasinan ang tulong pinansyal mula sa House of Representative Kamakalwa. Ayon kay Mrs. Erlinda Aguirre, nanay ni Angeline Aguirre, ang Pinay OFW na napaslang sa unang pagsalaki ng rebuilding Hamas sa bansang Israel, natanggap na nila ang ₱250,000 na tulong mula sa House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, tanging hiling na lamang nila sana'y mapadali na ang pagpoproseso upang maiuwi na ang mga labi ng kanilang anak, kung saan hiling din ito na sana'y ma-repatriate na rin ang isa pa nilang anak na nagtatrabaho din sa Israel. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng DMW at OWA na patuloy silang naghahanap ng alternatibong paraan sa pagpapauwi sa mga bangkay ng 4 na Pilipinong nasawi, ganon din ang pagpapauwi sa mga OFW na naiipit sa patuloy na kaguluhan sa bansang Israel. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy! Ang COMELEC, Zambales at Bataan nagsagawa naman ng mga oplan bakla sa mga illegal campaign materials. Si Danny Kumilang sa detalye ng balitang yan. Danny! Magkatuwang na isinagawa ng COMELEC at PNP sa Zambales at sa lalawigan ng Bataan ang oplang baklas ng campaign materials na lumabag sa mga hindi common poster area kahapon, araw ng Biyernes. Binaklas ang mga nakitang mga nakakabit sa poste, puno, kawad ng kuryente at sa waiting shade, at sa mga hindi din tamang mga sukat o laki ng campaign materials ay kanilang binaklas. Samantalang patuloy na nananawagan ang COMELEC na sumunod ang lahat ng kandidato ng Barangay SK Election 2023 na ilagay lamang itong kanilang campaign material sa mga tamang pagkakabitan para hindi magkaproblema. Depensa naman ng ilang nabaklasan na ng campaign material na umano'y iniuupa lamang nila sa mga nagkakabit na ilagay ito sa tamang lugar, subalit ang iba makapagkabit lamang kahit umano sa hindi tamang lugar ay inilalagay ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang! Magandang umaga sa mga opisyal ng barangay na hayahay ang buhay dahil wala silang mga katunggali. Pero talagang may mga barangay na anlulupit. Ang kampanyahan sabi nga nila pagdating sa barangay, tao sa tao. Dahil hindi mo alam Especially kung halimbawa yung labanan sa pagkabarangay kapitan 3, 4 kayo. Na talagang kailangan tao sa tao, ika nga. Mahigit na sa 1.2 billion pesos naman ang pondo ang naipalabas ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO ngayong taon para sa Medical Access Program ng opisina. Ayon kay PCSO Chairman Juni Kua, halos 186,000 na mga individual at pamilya ang natulungan ng nabanggit na programa.
Para sa ikatlong quarter ng 2023, nasa 450 million pesos na ang nai-release ng PCSO para sa medical assistance ng mahigit na 70,000 na mga benepisyaryo. Sinabi ni Chairman Kua na kabilang sa natulungan ng programang mga nagdadialysis at nagkikemotherapy, gayon din ang iba pang mga pasyente na sumasailalim sa magastos na gamutan. 30% ng revenue ng opisina ay nakalaan para sa mga kalintulan na charity program, kaya nagpasalamat si Kua sa publiko dahil sa patuloy na pagtangkilik sa PCSO. Noong nakalipas na taon na umabot sa halos 1.4 billion pesos ang naipalabas ng PCSO para sa medical assistance program na kung saan ay mahigit na 210,000 mga benepisyaryo ang nakinabang. Yung mga interesado sa politika, nagbitiw si Attorney Melvin Batibag bilang Secretary General ng PDP Laban na pinamumunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mensahe sa DZRH, sinabi ni Batibag na kusang loob ang kanyang pagbibitiw at walang pumilit sa kanyang kumala sa partido. Nag-resign si Matibag matapos suportahan ang pag-alis ng Kamara sa confidential funds ng Office of the Vice President, DepEd at iba pang civilian agency. Matatanda na binanatan ni dating Pangulong Duterte ang Kamara matapos nitong ilipat ang CIF ng kanyang anak sa Office of the Vice President at DepEd, kahit pa sinabi ni VP Duterte na kaya nitong mabuhay ng walang confidential fund. Kino-question din ang ginawang paggastos ni BP Sara sa 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw noong 2022 o paggastos ng 11.36 million sa isang araw. Kaya nga doon sa aming chat group dito nagbinibiro ko na lang yung aming mga bossing at mga idol Sabi ko PDP pala si Attorney Matibag. Ang alam ko lang kasi ako na PDP Laban ay si Attorney Senator Coco Pimentel III at si Kong Omeng Maglangit. Kong Omeng, mayong buntag. Binabati yung kanyang mga parientes diyan sa Baliangaw. Pag sinabi mo kasi si Senator Coco, dahil wala na si Tatay Nene Pimentel, kung narito pa si Tatay Nene, siya lang naman ang PDP Laban. Di ba? Nag-agawan kasi yan inagaw ng mga, kaya ang tawag sa PDP from PDP Laban nila Tatay Nene Pimentel nalipat kila dating Secretary Al Cusi, sila Attorney Melvin Matibag, at yung iba pa na puro lakas CMD naman yung mga yon. 10 minuto bago mag-alas 5. Mahigpit na ipinagbabawal ng Department of National Defense ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI Image Generator app sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., ang online trending na digital application ay may kasamang peligro sa privacy at seguridad. Paliwanag ng kalihim, ang AI image generators ay magagamit o nagagamit para gumawa ng peking profile na maaring magresulta ng identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang illegal na aktibidad. Ayan, yung mga gustong magpabata ng mukha. Kayo rin pag hindi kayo kinilala sa mga pinupuntahan ninyo, ayan. Di ba dati na pati yung iba pang mga social media platforms ay kailangan pag-ingatan, sabi nga nila, dahil baka kayo ay mabiktima din dyan. Especially yung mga platforms na related sa China. 9 na minuto bago mag-alas 5, idiniklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng Northeast Monsoon o Amihan Season sa bansa.
Ayon sa Pag-asa, naobserbahan ng malalakas na northeasterly winds sa Hilagang Luzon, bunga ng paglakas ng high pressure system sa Siberia. Dahil dito inaasahan na magiging mas dominante ng northeasterly wind flow sa bansa na magdadala ng malamig at tuyong hangin. Samantalang sinabi rin ng Pag-asa na dahil sa El Nino, asahan naman ang below normal rainfall na magdudulot ng dry spell o drought sa ilang bahagi ng bansa. Pagamat sabi nga nila ay ngayong umaga ay maulan dito sa Metro Manila at karatig mga lugar. Magsisimula naman na sa Nobyembre at 13 ang bagong mall shopping hours sa Metro Manila para sa Christmas season. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, gagawing 11 a.m. hanggang 11 p.m. ang mall hours hanggang Enero 8 para maibsan ang mabigat na trapiko o Carmageddon pagdating ng Disyembre. Inusad ng isang oras, babaguhin din sa 11 p.m. hanggang 5 a.m. ang delivery hours sa mga mall, malibal na lamang sa mga perishable goods, samantalang tuwing weekends lamang papayagan ang mga mall-wide sale. I-require po natin ang mga mall operators na mag-submit ng traffic management plan po nila para po kung meron silang mga sales or promotional events ay kailangan po 2 weeks before ng nasabing event ay mag-submit po sila ng traffic management plan. Yung pong ating mall hours ay ipapa-adjust po natin from 11 a.m. to 11 p.m. onwards. Starting din po yan ng November 13. At yan po ay tatagal hanggang January 8. Si MMDA Chairman Romando Artes. Tumaas na ng 6.7% ang traffic volume sa EDSA ngayong palapit ng undas at Christmas season. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, 14% naman ang naobserbahang pagtaas sa kaba ng Ortigas Avenue at 15% sa Aurora Boulevard. Pinayuhan ni Artes ang publiko na gumamit muna ng mga alternatibong mode of transportation para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko, kabilang ang pagsakay sa MRT, LRT, EDSA Bus Carousel at Pasig Ferry. Sana kung gaya ng ibang bansa na maganda yung system of transportation eh. Talagang hindi ka na magdadala ng sarili mong sasakyan eh. Sana darating yung araw na ganyan. Pati yung ating rail system. Para kung bumiyahe ka eh, sa tren na lang. Magandang umaga sa lahat ng mga miyembro naman ng fraternity. Lalong-lalo na yung mga malulupit na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Isang taon nakadalawa na kayo. Isang taon nakadalawa na kayo ng 2023. Lasing ang ilan sa mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sangkot sa hazing na ikinasawi ng criminology student na si Aldrin Lery Brabante sa Quezon City. Ayon kay Police Brigadier General Redrico Maranan, ang director ng Quezon City Police District, inamin ng isa sa mga sumaksi sa insidente na nagkainuman ang kainom ang ilan sa mga fratmen na dumalo sa initiation rites sa abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo. Nauna nang lumabas sa medical legal report na umabot sa 60 palo ang naranasan ni Brabante na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakitaan din ito ng galos at pasa sa kamay, paa at leg habang may paso din ito ng sigarilyo sa kamay at paa. Hindi ko ipagyayabang na ako'y miyembro ng fraternity kapag ganyan. 6 sa mga suspect ay nasa kustodiya na ng mga pulis, kabilang sina Justin Artates, Mark Leo Andales, Lexer Angelo Manarpes, Kyle Michael De Castro, John Xavier Arcosa at John Arvin Kyle Diosena.
Ipinagutos naman ni NCRPO Police Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang manhunt laban sa iba pang mga sospek. Ang sinasabi, nasa 20 daw na mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity ang sangkot sa nangyaring hazing. Una, sabi ko, nakadalawa na sila dahil matandaan nyo nung Pebrero yung si John Matthew Salilig ng Adamson University Tau Gamma din yun. Ewan ko kung pwede bang, sabi ko sa inyo, ewan ko kung pwede mong ipagmalaki yun na, member ako ng Tau Gamma. Pasintabi sa iba pang mga miyembro ng mga fraternity na yan. Kasi ang hirap ilagay yung sitwasyon mo doon sa magulang, no? Lalo yung nanay nitong nanay ni Aldrin na kamamatay lang yung panganay niya dahil naman sa aksidente sa motorsiklo dahil kaya umuwi siya galing abroad. Tapos ngayon ilang buwan lang ang pagitan, ganyan na naman ang mangyari. Graduating yun graduating na estudyante si Brabante sa Philippine College of Criminology dyan sa Maynila, PCCR. Kaya yung mga kabataan dyan, bago kayo sumapi ng anumang fraternity or org, isip-isip muna. Ito bang organisasyon na ito'y makatutulong sa akin or ito yung papatay sa akin? Magandang umaga ho dyan. Mayong aga sa Negros, Negros Occidental. Sila Anna Famoso, si Yis Gimini. Magandang umaga daw sa Gorospe family sa Rosales, Pangasinan. Sabi ni Bert Gorospe ng Mexico. Juanito Padilla Asuncion. Si paring Joel Mendoza. Iba naman tong dumaanan ng mga prat sa Tondo dati, di ba? Brenda Bello, good morning. Brad Ayan, dyan sa ang Madelar family daw dyan sa Kilikaw, Daraga, Albay. Tomas Jasper Condole sa Puerto Princesa. Kahit saan daw may mga nakapaskil na mga campaign material. Gor Consador sa Northern Samar, Roberto Clemente, Alfredo Cobillas Sr., Fernandez Tibar, Maria Quechon Subrepeña at Rogelio Lusura. Good morning. Eduardo Umampo, Leopito Balagtas at Evelyn Conferio watching from South Carolina. Happy birthday to my nani, sabi niya dyan sa Santa Maria, Bulacan. Iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga ng Sabado, Oktubre 21. Standby sa karagdagan pang mga balita. Makasama natin ang ating paring Romel Fuertes. Ako pa rin ho si Raymond Dadpaz. Magandang umaga. Medyo maulan pero ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Ang oras natin alas 5. RH Rapido Hataw Balita.